Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Pag-usapan po natin ang latest na pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol po sa ICC. So balikan po natin ang International Criminal Court issue na kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, as we all know, nakasampa na po ang kaso laban po sa kanya sa International Criminal Court. Ayon po kay Yusek Claire Castro o Attorney Claire Castro, ang stand ng palasyo ay hindi po nagbabago hanggang ngayon, na hindi sila nakikialam sa kasong ito ng ICC, mga kababayan. Pero, ang sabi niya, pero pag humingi ng tulong ang Interpol, yan po ay yung pagsiserve na po ng warrant of arrest. Sigurado pong makikipagtulungan dito ang ating gobyerno. Yan po ang maliwanag, mga kababayan. Kung ang pinag-uusapan ang Interpol ang pumasok, hindi po makakapaghindi ang Pilipinas dahil meron pong obligasyon ang ating bansa na makipagtulungan. If you remember, nung hinahanap po sila Alice Goo, yung pong mga pinaghahanap din ng batas dito sa Pilipinas, sila po ay nahuli dahil po sa Interpol, mga kababayan. So napakaganda po ng Interpol dahil tulungan po ito. Tutulungan kita, pero in the future baka kailangan ko rin ng tulong mo. Ganun po yun. Kaya pag nag-ask ang ICC sa Interpol at kakailanganin na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pag inilabas ang warrant of arrest, sigurado pong makikipagtulungan ang ating gobyerno dahil wala pong sariling pulis ang International Criminal Court, mga kababayan. So yan po yan. Alam niyo po, mga kababayan, siguro sa ngayon marami pong nag-iisip na, wala na yan. Ang tagal-tagal, wala na yung ICC na yan. Pero para po sa akin, mga kababayan, tuloy pa rin ang kaso sa ICC. Maaring pinatitibay lang po nila ang kaso, ang mga ebidensya. At malapit na po yan ang trial at kailangang humarap ang dating Pangulo para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya, mga kababayan. Yes, maraming hindi naniniwala dito, mga kababayan. Siguro sinasabi nilang, wala na yan. Hindi yan mangyayari or hindi yan totoo. Believe me, mga kababayan, mangyayari po ito. Lalabas at lalabas po ang warrant of arrest. Para po itong isang magnanakaw na hindi po natin alam
kung kailan ito lalabas or kailan ito papasok sa ating bansa. Of course, pag pumasok po sila, makikipag-coordinate po sila sa Philippine National Police. Pero alam ko po na ito po ay isang confidential issue at hindi po nila ito isasabihin in public na, andito na. Ang Interpol siguro po lalabas na lang sa balita na nahuli na ang target po nilang arestuhin. Ganun po yun. Believe me, hindi po yan ipa-publicize, hindi po yan isa sa publiko na, dito na ang Interpol. Biglaan na lang po yan, mga kababayan. Kaya, masyasyak ang marami, mga kababayan, pag andyan na sila. Sa palagay ko po, kahit sinasabi po ito ng ating government na hindi po sila makikipagtulungan, na hindi nagbago ang stand ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Mas maliwanag pa po sa sabaw ng pusit. Ibibigay po yan ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Maniwala po kayo. Yung pong salita nila na hindi nila mahihindian ang Interpol pag Interpol ang pumasok. Ibig pong sabihin, submissive po ang Pilipinas dyan. Talagang makikipagtulungan ng Pilipinas para madakip ang dating Pangulo kung kailangan na po siya mag-appear sa korte sa The Hague, the Netherlands. Kaya yung mga statement ng palasyo na hindi pa rin nagbabago ang stand ng palasyo na hindi makikipagtulungan, hands off sila sa isyung EJK, ay hindi po tayo naniniwala dyan. Yan lang po ang sinasabi nila, pero atat na po ang palasyo sigurado po na ma-ship ang target, na ma-ship ang subject na si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Lalo pa na ngayon na sila po ay threat sa ating national security, sila po ay mga may pagbabanta, at yung pong mga destabilization moves na ginagawa ng Duterte. Kaya, of course, sino ba namang presidente ang gugustuhin yan? Of course, gusto niyang matanggal, gusto niyang maalis. Kung sino man ang threat na yan, of course, ang threat ng Marcos ngayon ay mga Duterte. So, sigurado yan, mga kababayan, na gusto nang ma-ship ng Administrasyong Marcos ang pamilyang ito, lalo na po ang subject na ma-ship sa the Netherlands, mga kababayan. Lagi ko pong sinasabi na pag nangyari po ito, na lumabas ang warrant of arrest ni former President Digong, this will be a game changer, mga kababayan. Dito po magbabago ang lahat, maapektuhan po ang eleksyon, maapektuhan po ang plano ni Sara Duterte sa 2028 kung ang kanyang tatay ay pinulot o dinakip papuntang The Hague, mga kababayan. Mag-iiba po ang lahat. Of course, parang nawalan po sila ng gana yung pong kanyang mga kasama. Pag all of a sudden, hinuli na lang ang dating Pangulo. Of course, wala na silang nagbibigay ng motivation and encouragement. Wala na. Kung ang kanilang hari ay hinuli, wala na. Wala na silang gana. Wala na silang ganang tumakbo. Sigurado yan, mga kababayan. Kaya, naniniwala ako sa sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes that ICC ang pagkakaserve ng warrant of arrest will be a game changer. Maiiba po ang laro, maiiba po ang ihip ng hangin, mga kababayan. Siguradong madidismaya, manghihina ang puwersa ng PDP, manghihina ang mga kasamahan ng Duterte, sigurado po yan. Kasama na dyan ang mga DDS. Pag dinakip po ang kanilang hari, of course, pati mga DDS, mga bayarang vloggers, mga naninira sa gobyerno, wala na po yung mga yan.
mawawalan sila ng hari. Actually, si former President Digong lang naman ang nagbibigay sa kanila ng spark para lumaban itong mga DDS, itong mga lumalaban kontra sa gobyerno. Si President Digong lang ang nagbibigay ng alab, ng spark. Pag dinakip po, kapag po pinulot ng Interpol, ng PNP, itong si dating Pangulong Digong, iba na po ang istorya. Dito na po matatapos ang mahabang drama, mga kababayan. Kaya para sa akin, mangyayari po ito. Hindi po natin alam. Gaya ng sabi ko kanina, parang isang magnanakaw ang Interpol na papasok na lang sa ating lupain at makikipag-coordinate po sila sa PNP para po dakpin ang subject, dakpin ang target. Hindi po yan i-announce na, dito na ang Interpol. Hindi po yan. Saka na lang po nila i-announce, lalabas po sa balita, sa mainstream media, pag nadakip na po, nakaposas na po yung target, mga kababayan. Yan po ang mangyayari. So, abangan po natin yan. Ako po'y naniniwala na mangyayari, darating ang araw na to, mga kababayan. So yan po ang pahayag ni Yusek Castro. Hindi po nagbago ang stand ng palasyo, pero para po sa akin, sabi-sabi lang po yan ng palasyo. Ang totoo niyan, gustong-gusto po nilang ma-ship out of our country itong former president po natin. Anyway, marami pong salamat sa inyong panunood. Please subscribe po sa aking maliit na channel. Mahalin po natin ang ating bayan. Huwag bumoto sa mga PDP candidates. Huwag bumoto sa mga pro-China candidates. Ang iboto po natin, ang mga makabayan. Alright? Mga makabayang kandidato. Marami pong salamat sa inyong panunood. God bless everyone.